Ngayon nga mga kaborbot ay sisimulan na natin buuin itong ating custom made na saranggola. So what's up mga kaborbot, and for today's video ay bubuin natin itong ating saranggola. Ang una ko nga ginagawa dyan mga kaborbot ay nililinis natin yung stainless. Dahil medyo matalas nga yung bawat corner ng stainless mga kaborbot. At pwede yung makasugat o makagasgas dun sa ating carbon na gagamitin. May pagkakataon din kasi mga kaborbot na nagiging masikip yung ating suksukan ng carbon dahil sa mga matatalas na naiwan. Susunod naman natin gagawin dyan mga kaborbot ay susukatin natin kung gaano kahaba yung susuksok natin doon sa mismong tube. Hindi naman kahirapan to mga kaborbot. Dahil kailangan lang magtama yung dulo-dulo ng carbon kapag pinasok natin sa may tube. Marami din kasi nagtatanong kung paano ba ako bumubuo ng saranggola. So eto na nga mga kaborbot yung step na mga ginagawa ko. At kung may balak nga kayong bumuo mga kaborbot ay panoorin nyo lang to. At syempre wag nyo kakalimutang i-like and share itong ating video. So dito nga mga kaborbot yung ginuhit natin sukat ay gagayahin lang natin doon sa ating ibang carbon. Pag hindi kasi pantay mga kaborbot ang suksok natin dyan sa carbon ay maaari magkakiling siya. Ay magiging maikli at mahaba yung isa nating pakpak. After nga niyan mga kaborbot ay lalagyan na natin to ng stopper. O ano nga ba tong stopper na to mga kaborbot? So ito yung magiging tanda natin mga kaborbot para hindi pumasok na maigi yung ating magiging carbon. Pag wala kasing ganyan mga kaborbot ay dire-diretso yung suksok ng ating carbon. At pag walang ganyan mga kaborbot ay maaaring maging mahaba o maikli yung ating susuksok sa may stainless. At syempre kung ganun nga ang mangyayari ay magkakaroon ng kiling yung ating saranggola. At kung hahabulin naman natin ang pagpuputol sa dulo ng carbon mga kaborbot ay maaaring maging makapal at manipis yung kabilaan dulo. After nga niyan mga kaborbot ay susukatin natin yung ating ilalagay na parisukat. Kung ganong kakapal ba yung tali na gagamitin natin para doon sa ating parisukat. Masyado kasi makapal yung space mga kaborbot ay masyadong gumagalaw yung ating parisukat. Kaya mas maganda mga kaborbot para sa akin ay tamang fit lang talaga yung gagawin nating space dyan. Kapag bumubuo nga ako ng saranggola mga kaborbot ay inaabot talaga ako na maghapon dyan. Minsan ay isang buong araw talaga. Mahirap din kasi talaga mga kaborbot na madalain tong ating paggagawa ng saranggola. At syempre mga kaborbot kita nyo naman yung ginagamit nating tools para makabuo lang ng saranggola. Syempre pagkatapos yung mga kaborbot ay gagawa naman tayo ng isa pa para doon sa kabila. At tutularan lang din natin kung gaano kalaki yung space na ginamit natin nung sa isa. At after nyan mga kaborbot eh meron na tayong lagayan ng mga parisukat. Ito nga pala isa sa mga importante mga kaborbot. Mapatanong kayo mga kaborbot kung pwede bang hindi lagyan. Eh pwede po. Nakadepende kasi yan sa lapad ng ating stainless na meron. O yung mismong tube na meron tayo mga kaborbot para doon sa ating saranggola. Saan kasi mga kaborbot eh sobrang lapad ng ating stainless na yan. At pag sobrang lapad mga kaborbot eh tumatama na to sa pinaka-sleeve ng ating saranggola. Pag ganun nga ang nangyari mga kaborbot eh hindi na natin may sasara yung zipper ng ating Vietnam. Kaya sa mga time na yan mga kaborbot eh hindi natin sila lalagyan ng lagayan ng parisukat. So ang lahat ng yan mga kaborbot eh dumedepende pa rin sa mga materials na gagamitin nyo. Marami din kasi nagme-message sa akin mga kaborbot kung bakit iba yung sa kanila. So nakadepende pa rin yan mga kaborbot sa preference ninyo. At ito yung way ng aking pagbubuo ng saranggola. Ang importante pa rin kasi dyan mga kaborbot ay lilipad na maayos yung inyong saranggola. At hindi magkakaroon ng problema sa paglipad. Medyo makapal na nga yung ginagamit nating carbon mga kaborbot para sa ating pakpak. At hindi pa rin tayo satisfied dun sa ating kapal ng carbon mga kaborbot. Though kayang-kaya naman niya yung sobrang lakas na hangin. Pero sa akin mga kaborbot ay mini-make sure ko talaga na hindi mababali yung aking pakpak. Eto nga mga kaborbot ay pumuputol pa ako ng carbon para isuksok dun sa loob ng ating magiging pakpak. Para mas makapal pa natin yung ating magiging pakpak mga kaborbot. Ang persado kasi dyan talaga mga kaborbot ay yung pinaka-shoulder ng ating pakpak. Sa madaling salita, yung carbon na malapit dun sa stainless o sa pinagsusuksukan natin ng ating pakpak. Ito nga yung reason mga kaborbot kung bakit medyo may kamahalan ng benta ko dito sa akin saranggola. Dahil hindi natin tinitipid sa materials yung ating mismong saranggola. Ang gusto kasi natin mga kaborbot ay hindi lang sa maganda ang paglipad ng ating saranggola. Dahil gusto natin mga kaborbot na magiging matibay yung ating saranggola at tatagal talaga ito. Alam nyo naman sa panahon ngayon mga kaborbot ay mahirap talagang kumita ng pera at gusto natin masulit yun. At hanggang dito na muna mga kaborbot ang ating video. At sa susunod na ating upload mga kaborbot, tuturo naman natin sa inyo kung paano na ba natin siya bubuuin. Sa pagbuo kasi ng saranggola mga kaborbot, eh ito yung medyo matrabaho talaga. Sa mga next step naman mga kaborbot, eh medyo may kadalian na talaga sila. Kung gusto mo nga yung mga ganitong video mga kaborbot, eh wag mo kakalimutan mag-like, share, and follow. At syempre kung may katanungan ka, eh mag-comment ka na mga kaborbot kung ano ba yung katanungan mong yan. At sasagutin natin yan sa ating mga next upload o sa ating mga next video.